May video ko nito. Approximate analysis of, same problem, of statically indeterminate structures. So this is for lateral loads in building. Lateral loads, horizontal, yung mga loads, no? Then, una, may frames. Kapag nasanay kayo nito, pwede na kayong mag-design ng two-story building. Pwede yan. Pwede nyo gamitin yung mga masasolve nating reaction dito. Next, una, yan, nandiyan dyan yung portal method. Yan yung portal. Hindi yung NUIS. Okay. So, this is suitable for buildings having low elevations and uniform framing. So, dapat uniform. So, kung puro concrete lang. Then, kung magkakamukha lang lahat ng cross-sectional area ng column, magkakamukha lang din cross-sectional ng beam. No? So, yun yung sasabing uniform framing. So, ito may mga assumption tayo dito. Di ba nga sabi natin, kapag indeterminate yung structures, sobra-sobra yung unknowns. So, ngayon, magdadagdag tayo ng mga assumptions. So, una, point of inflection at the center of each girder. Saan sabi natin sa point of inflection? Center doon ng girder. Doon sa shear and moment. Di ba doon natatagpuan yung zero moment? So, ayan nga. Since this is assumed to be point of zero moment. So, point of inflection, ibig sabihin, parang i-assume natin yung center ng girder is para siyang internal pin. No? I-assume natin na internal pin yung center ng girder. Then, actually, kamukha lang din siya nito number 2. So, the point of inflection at the center of each column, since this is assumed to be a point of zero moment, so, para lang din siyang internal pin. So, wala siyang moment. And then, at a given floor level, ito mahalaga, the shear at the inferior column hinges is twice that at the exterior column hinges. So, ano ibig sabihin nun? Sir, ano ba yung exterior column? So, for example, meron kayo ditong frames. Come on, next. So, for example, meron ka ditong frames. Ayan. Tapos meron dito yun. Nasaan dito yung exterior column? Lagyan natin ng number. 1, 2. Di ba yan yung plano ni Sir Emil? 3, 4. Di ba yan yung framing nyo? Naalala nyo, building design. Ay, taray. Sa building design. So, ito yung plano nyo, di ba? Ito grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang grade 11, hanggang grade 12 pa nga yun. K to 12 pala yun. Hindi. Grade 1. So, ito, anong column to? Exterior. So, this is the exterior column. Ito, inferior column. So, ang sabi dyan, at a floor level, so the interior column hinges. So, kung yung shear natin dito sa exterior column is denoted as B, ano yung shear natin dito sa 2, grade 2? 2V. 2V, no? Kasi ang sabi ay yung interior column twice that the exterior column. So, ibig sabihin, twice natin yung exterior column. Ayan. So, ibig sabihin, meron ka na, makukuha nyo na yung shear at the column. Or yung tinatawag natin na column shear. So, ang una nyo nasa-solve kapag portal is yung column shear. So, kukunin natin yan level per level. Next, kapag na-solve nyo na yung column shear, ang masasolve nyo kasunod niyan ay girder axial. So, ano naman yung ibig sabihin ng girder axial? Axial force dun sa girder. Pag sinabing axial, ano ibig sabihin ng axial? Force perpendicular sa cross-sectional area. So, ibig sabihin, nandito yung girder axial. No? Ayan yung mga girder axial. Nandiyan dyan. Ito yung column shear. Ayan. Tama?
Kapag na-solve nyo na yun, edi meron ka ng girder axial. Next, kapag meron ka na ng column shear, ang masasolve mo naman is yung column moment. So, paano naman kinukuha yung column moment? So, for example, ito yung column moment mo. Name natin to as AB. So, this is column AB. Since meron tayo ditong sabi natin, di ba, sa center. So, for example, ito yung total length. Okay, nasundan. Length ng column. No, tatandaan nyo, length ng column. Since kinat natin yung column na AB, di ba kinat natin si column AB, ma-expose tayo dito ng, ano yung mga ma-expose? Di ba pagka B, hindi naman sinabing hinge to, pin. So, ibig sabihin, meron siyang shear, axial, and moment. So, this is the moment at B. Tapos, since ito ang sabi, internal hinge, so meron din siyang shear and axial. No? Ito na yung na-solve natin na shear. Shear sa column. No? Okay. So, ngayon, baguhin ko lang yung direction. Para makuha mo yung moment at B, di ba i-isolate natin yan? Ano yung distance nito? L over 2. So, this is the shear. Tapos, kailangan mo yung moment dito. Moment sa B. So, how to solve for the moment at B? So, mag-moment ka dito. So, that is equal to V times L over 2. So, ano yung L? Ayan. Ito yung BL over 2. So, doon galing yan. And then the moment is the moment at the joint, shear, and then L is the distance of column, or length ng column. Kapag nakuha nyo na yung column moment, ang susunod nyo makakuha is yung girder moment. No? Kasi ita-transfer lang naman natin yan sa joint, no? Mamaya makakita nyo yan. And then, kapag nakuha nyo na yung girder moment, makakuha nyo yung girder shear. Ang formula naman yan, baliktarin mo lang, no? That is 2M over L. Kasi yung L dyan is the length ng girder. 2M over L. Oo. Mamaya makikita nyo to. So, this is... So, yung L naman dito, length ng girder. And then, column axial yung huli. Tapos, yung huli, yung isang method is cantilever method. Piling ko di mo natin maabot. Eto, kapag ganitong problem, pwede na yung ano lang, yung ikakat nyo na siya. Dali lang yun, mga 5 minutes. Actually, parang wala pang lumalabas ito sa boards, pero sa earthquake, lumalabas siya. Sino yung mga mag-structural design dito? Structural may specialization? Wala. Parang puro CEM kayo, ha? Sige, magtuturo tayo ng CEM. Kaya ko. Ikaw na, hintayin mo kami. Hindi ko kaya. Bobo. Nagre-report nga ako doon, naka-chat GPT. Doon ako yung mag-report. May script. Okay. Makinig. Determine the shear force in CD. Nasa yung CD, ito. Apelido. Alam niyo apelido ni CD. CD. And then, DF. Ito yung DF, yung axial force sa DF. Using for and moment sa E. Kasi fix yan, di ba? So, ano yung unang assumption natin? Yung center ng column, i-assume natin na point of inflection. No? Tama? Internal hinge. Bilangin nyo nga kung ilan yung loop. 1, 2, 3. 3 times 3, 9. So, ilang condition yung meron tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tama? O, asan pa yung ano? Sir, may dalawa pa. Yung dalawa is yung hinges, yung nag-hinge siya sa interior column twice ng exterior column. Kaya naging siyam. Kaya nagkaroon tayo ng determinate structures. So, kapag ganyan, ang gagawin nyo lang ay i-isolate nyo lang. No? Gagawa kayo ng maraming pre-body diagram. Una, nandiyan dyan si... Okay, unahin natin yung sa shear. So, ikat mo lang to. Ayan. O, kapag sa shear, ito na may unahin nyo. O, ano yung sabi dito? Yung shear sa exterior column, hinges, no? So, this is V, 2V, 2V, and V. O, anong gagawin dyan? Sir, paano isa-solve si B? Summation ng forces, horizontal. Grabe, statics pa din, no? So, ano yung mga forces horizontal? To the right, positive. 36 minus, ilang V yan? So, magkano yung V? 6. Magkano yung 2V? 12. Okay. Ngayon, pwede nyo na siyang i-isolate. So, nakuha yun na yung column shear. Dalawa lang naman, isa lang naman yung column, no? Sino ba yung chat na yan? And then, after column shear, wait lang. So, yung column shear, ito. Kapag na-solve nyo na yung column shear, ay, lumilipad na ang aming team. Uy! So, kapag na-solve nyo na yung column shear, ang next natin kunin ay girder axial. Okay, so ganito lang siya. Okay. Sa column shear, ilalagay nyo lang yung shear. Di ba? Pag ganitong direction. Sir, mababago ba yung direction yan? Depende kung nasan yung force nyo. Since yung force nyo ay going to the right, so syempre, kukontra dyan yung to the left, no? Hindi mo mababago syempre yung, hindi mo kukontra, sasama yung isang column, no? Hindi naman pwede, yun, etong exterior column, papunta din sa right, no? Hindi man mangyayari yun. Lagi yung kumokontra, no? So, action-reaction. For every action, there is an equal and opposite reaction. Di ba ito na internal pin? So, ano daw yung shear natin dito? 6, 12, 12, 12. 6. Di ba ang dali lang yun? Tapos lagyan mo lang ng letter A, B, E, okay, lagay nyo yung force natin na 36. Okay, gamit yung pre-body diagram dito. Ito, gamit yung pre-body diagram na yan. So, meron kang to the left na 6, to the right na 36. So, ano yung reaction natin dito? Action-reaction, this is 30. So, ibig sabihin, ito na yung axial force dito sa beam, girder, BD. Next, ito, to the left na 12, to the right na 30. So, ano yung kailangan? To the right na 18, to the left na 12. To the left, no? So, equilibrium ba pagdating dito? Yes. Dito, ito na yung reaction natin sa A. HA, yung horizontal reaction sa A, which is 6. Horizontal reaction at C, 12.
O, di ba meron ka ng reaction ngayon sa peak support? Okay, ano may mga tanong? Una yung shear force at CD. Nasa yung CD ito. O ano yung shear dito sa CD? 12. Tama? O ano yung girder axial force sa DF? Ito. O next. Sir, paano yung column? So, sa moment, no? So, kapag moment naman, kapag galing ka column shear, kailangan mo ng girder mo, column moment rather. Okay, for the column moment, girder moment yung sunod mo makukuha. So, ay, Barbie. Kapag moment, ano lang siya, joint lang yung kailangan nyo, no? Joint lang yan. Okay, so paano natin, sir, malalaman yung direction ng moment? No? Kasi dito, di ba ito yung kukunin natin, yung joint sa B, para yung moment sa BA. No? So, paano kukunin? Dilikat natin to, yung like na to, and then ito yung L over 2. No? So, that is, yun, kung ang direction niya ay clockwise, kailangan ng kukontra, di ba? Kailangan mo ng counter clockwise. So, ibig sabihin, yung direction ng moment dito ay clockwise. So, lagyan nyo lang natin letter ulit. Nakalimutan ko. A, B, C, D, E, F, G, H. Okay? Ano yung moment natin dyan? So, pwede nyo ilagay dito, the moment BA is equal to ang formula, MBL over 2. Ano yung shear? 6. Ano yung length ng column? 8. Over 2. Magkano to? Actually, equal lang din yan sa HG, no? Nasandan? So, ito ay magkano? 24. Tapos ito 48, 48, and 24. So, the moment at CD equals to VL, that is 12 multiplied by 8 over 2. So, this is 48. Okay. Ito, paano naman natin makukuha yung moment sa AB? Ganun din. Diba? Tingnan nyo to. Pag nag-moment ako dito, so ito ay magpo-produce ng clockwise direction. So, kailangan din ng counter. Ito din ka-counter. Tama? So, ibig sabihin, ito, yung moment sa A is equal to 24. C, isang joint lang naman yan. MC, 20, joke, 48. Then, dito, 48. And then, MG, 24. Imagine, no, nakapag-solve na kayo ng peak support, no? Sir, paano naman to? Edi, dito at joint B, to ay meron tayong clockwise na 24. So, meron tayong kukontra dapat dito na, anong kulay yun? Orange. So, this is 24. So, kung ito ay magpo-produce ng clockwise direction, so yung kabila, magpo-produce din ng clockwise direction. So, magkano to? 24, no? Action dito, summation ng force, summation ng moment,
24, 24. Dito, this is counterclockwise na 48, clockwise na 24, kailangan mo ng clockwise. This is also 24. So, clockwise, so therefore, 24. Sir, meron na akong called girder moment. Okay. So, kapag meron ka ng girder moment, ang next mong masasolve ay ano sunod ang girder moment? Girder shear. So, kapag nasolve nyo na yung girder shear, ang masasolve nyo naman kasunod yan ay column axial. Yan na yung last. Mahaba talaga siya, pero Sir, bakit po 24 pa rin yung sa may girder? So, nakalimutan ko yun. saan? Sa girder po. Anong letter? Sa D tsaka sa F. D and F. Di ba ito counter? Clockwise. So, kailangan clockwise din dito. Tapos, summation ng moment at this point. So, kung meron tayong counterclockwise na 48, tapos may clockwise tayo dito, para mag-zero yung moment, kailangan natin ng clockwise. Next. Ano? Oo, ako din. Dapat hindi ko na kayo na... Ay, siya. Okay. Sir, paano naman natin makukuha yung column, yung girder shear? Di ba ito yon kanina? Di ba meron tayo dyang moment sa point B? Di ba ito yung nasa taas ng girder? DL over 2 to. Tapos, yung moment natin dyan is clockwise. No? Yan yung moment natin sa B, sa girder. So, sa tingin nyo, saan papunta yung shear? Upward or downward? Upward, no? Tapos action-reaction. Kasi, pag nag-moment ka dito, ito magpo-produce ng clockwise, kailangan ng kokontra. So, dito, yung direction is upward, action-reaction, downward, upward, downward. Okay. So, how to solve for this shear force? Ang formula ng shear force natin is 2m over L. Yung moment natin doon ay puro 24. Tapos, lahat 10. No? So, that 2 times moment, 24 divided by 10. So, magkano to? 4.8. Ibig sabihin, ito ay 4.8. 4.8. 4.8. Okay. Gagamitin mo yung pre-body diagram na to. So, kung may upward tayo na 4.8, kailangan mo ng downward column axial na. Sorry. So, this is action-reaction, 4.8. So, may downward akong 4.8, may upward akong 4.8. Magkano to? 0. 0 yan. Ito, Yung pala yung sinasabi ko na naman. ito, 4.8. So, kung drawing nyo yung reaction nito, summation force is vertical, so you have downward, 4.8, 0, 0, and 4.8. So, ito na yung vertical reaction at A, vertical reaction at G. Okay, bakit mataas yung isa? Bakit pababa yung isa? Imagine niyo yung ano natin, yung loads. Di ba tinutulak niya to pag ganon? Tama? Ibig sabihin, parang bending stress lang sa flexural beam. Yung part na to, yung gitna niyan, ito nako-compress. Tama ba? Tapos ito, tensile. Ibig sabihin, so yung reaction mo dito, it should be yung kokontra. Yun dito naman, yung ihila. Kaya naging ganun yung direction ng mga forces, mga reaction. Kailangan magaling ka magaling mag-analyze. Oo, back depth lang din, no?
So, iyan, lahat na yon nakakuha na natin. Isang problem lang yan. record na. Eh, paano pagka ganito yung problem? Ilang oras ba namin to diniscuss? May tanong daw. Paano ulitan zero sa gitna? Ito, gamit yung pre-body diagram na to, summation ng forces vertical, 4.8 upward, 4.8 downward, so 0. Wow! Makayabang mo naman pala dun sa part na yon. Kahit ako'y kakalkyo ko yon. Nagdududa ako sa prof eh. Kinalkyo pa daw yung 4.8 minus 4.8. Wala, pinagtawanan talaga. Grabe kayo. Kahit nga 1 plus 1, tinatype ko yun. Oh, kayo nga eh. Dati nung bata kayo, di ba, pagka tinanong kayo ng tatay nyo or ng parents nyo, teacher nyo, 1 plus 1, 2. Ganon. Ngayon, 1 plus 1, 2. Sir, pagod lang kami pag epekto ng engineering. Alin? Ano na ibababa? Hindi, binosa rin ba? Okay. Hindi, pwede. Nakita ko na yung pihitan eh. Oh, ha? Yung 2M over L. Anong O? Yung L ha, length ng girder ha, length ng girder. First time ko nagsagad ng oras, alas na. Kaso ano to, good for 2 hours in discussion nito ha. Kaya mo madali. Feel ko hindi. Hindi matapos. Nahirap to eh. Kung makikita nyo to, search nga kayo, sino may internet? Search nyo nga sa TikTok, portal method. Meron ka ba nun, sir? Wala akong method dun, pero tingnan nyo kung ano yung mga makikita nyo sa mga lecture. Portal method. Boom! Nakita nyo? Ano bang mas easy na method para sa Cancel. portal method or cantilever? Portal. Mas Nakita nyo, may na-search kayo sa TikTok. grabe. Patayo pala to. Ay, may shortcut pala oh. Ano? Sir, ganito yun? Magsalita may shortcut. Ano po shortcut? Upload na page ito na shortcut. Isa lang. Tama ka naman. May shortcut ka pala ha. Tingnan nga. Factor mo din. Ay, okay. Ay, may hirap yung factor. Hindi ka magkakasunod. May shortcut. Ay, parehas kami ng assumption, no? Parehas kami ng lecture. Oo, bakit ang big? Bakit siya ako kumopya, sir? Ay, hindi ah. Lecture to ng prof ko nung college. Ha? Oh. Okay. Good for... Hanggang ano oras ba tayo? 5 lang, no? 40 minutes. Kaya? Pipilitin. Okay, so first step. Okay, kunin nyo muna yung shear dito, no? Okay, punta tayo sa girder. Pinakauna siya. Column shear. Column sheet. Madali pero Madali ito pero yun nga, tama, mahaba. So ito, ano yung shear dito? V2. Bilisan nyo. 45 divided by 6. B is equal to 7.5. Tapos 7.5 times 15. Okay. Next. Kapit na.
Kailangan kalmado lang pagka nagsosolve, bawal mataranta. Sundan nyo na lang na Jaya. Ganun pala siya, no? Iba-ibalik pala. So, that is 90 equals to Kada 6B. So, magkano yung B? 15, tsaka 30. Okay, next. Ito i-drawing nyo to sa plates. Ang igsi lang naman ito, isang problem lang sa port. Pang ilang plates yan, sir? Pang 8? Pampito na siguro. Sa statics ba ng island? Lima lang yata sa statics. Kalma lang ha, kalma lang. 21 times. Kapag kunwari, nawala yung part na to. Kunyari, ayan, nawala yung part na yan. Ito, B na lang to. Tapos ito 2B. Tapos ito B. Basta alam nyo yung assumption. O basta yung exterior, kailangan single. Lagi lang single. So next, magkano to? Paano kunyari dalawa lang? Edi parehas exterior. B na lang sila, walang interior. Ay, maganda yung tanong. Perfect. Magkano to? 45 plus 45 plus 36. Bali, siya? 21 tsaka 42. So B is equal to... Ano sundan? Yung pagkuha ng share? Pinakamadali yon ha? Next. May score na yan, no? 5 points. Grabe naman ito. Nagreklamo ka, Bruela. Pwede ka. Grabe, parang siya eh. Pwede nyo to sa plates, no? Sa, tawag dito sa quiz. Pwede ganyan lang. So, ano yun una natin na solve? Wala na to. Nasa taas. So, kapag na-solve nyo yung column shear, ang susunod nating masosolve, girder action. Dali na. Girder action. Asan yung mga lettering? Pakitandaan A, B, C, D, E, F, G, H. Baliktad. IJA pa sir. IJA. Sa taas pala galing. Sino kasi nag-isip nun? L, M, N. Sa taas din, ano? Yun, dali na. Ito na. Sa guli. Buti na sa... Copy. Okay. Ay, lumipad. Okay, so lalagay nyo lang yung mga column shear. So, yung mga column shear una, 7.515, di ba? Puro ganito naman yung direction niya. Action, reaction. 7.5. The next. So that's 15, 30, 30. $21.42 ba to? Okay, kapag na-solve nyo na, nasulat nyo na yung mga shear, ay yung mga loads, ilalagay natin. Si Lodi Cakes, so dito si 45. Lodi cakes. Ayun, girder action. Kulay blue. Hindi mo na napansin? Inabago ko nga yung kulay. Kapag kulay blue, girder action. Nakikita nyo naman siguro na yung
purple, yan yung column shear. Okay, so girder axial, tingnan nyo dito, 45 to the left, right pala, minus 7.5 to the left. 7.5. So, ano yung kulang? 37.5. Next. Minus 15, 22.5. Next. Minus 7.5. Oh, taray, nagmamadali. Uwing-uwi na. Next. Oh, ito. Minus 15. Teka, magsisira yan. To the right, to the right, to the left. Ano yung lamang? Right. Ay, kasama pa rin. So, magkano to? Kasi pre-body diagram to, ha? 45 plus 7.5 minus 15. 37.5 15 minus... plus 15 minus... Hindi, minus 15 na lang natin. Hindi. Sige. 22.5. Tama? Ay, iba na sa atin. 7.5. Tama ba? Eh, di ba parang magkakakuha lang yan. Parang mali. Tama pala. Walang sari yung reaction. 22.5 plus 15. 37.5 minus 30. Nasundan yung pagkuha ng direction. Next, ito. 15 plus 36. 51 minus 21. 30 plus 30, 60 minus 42. 18 plus 30. Minus 6 plus 15. O, 0 dapat. No? O, yung reaction. O, ibig sabihin meron ka ng horizontal reaction at A. That is equal to 21. Horizontal reaction at H. Horizontal reaction at L. Horizontal reaction at P. O, pag pinapahanap yung reaction, edi meron ka ng reaction, horizontal. Yes. Okay, next. Next, to solve for the column moment, so, di ba, ang titingnan natin is yung mga moment dito. So, ibig sabihin, yung moment sa CD equal sa moment at DC. Is equal din sa moment sa MN equal sa MNM. So, ano yung formula natin for the moment? That's BL over L over 2. Ang shear natin doon ay 7.5. Ano yung length ng column? Ayun na, nakasulat. 3. 3, 3, 4. Magkano to? 11.25. And then, ang moment sa EF is equal to moment FE na equal din sa moment IJ, moment JI. So, BL over 2, yung B natin doon ay 15. That is... Okay, this is for the third story. BC ako, mamaya na kayo. No, next. Moment BC, tsaka moment CB. Na equal din yan sa moment, ito yun, di ba? Moment NO, tsaka moment ON. Ay, bakla. Sino bakla? Walang bakla dito, ha? Ano letter? O-N tsaka moment O-N.
So, magkano yung shear doon? 15. Times 3 over 2, 22.5 din. Okay, 30 minutes. Next. Moment FG equals to moment GF. Oh, sana all. Equals din yan sa moment. Huwag kang lumipad. Moment JK. Nagka-GF na sa system mo? Mamaya na kayo, nagtatrabaho tayo. Like na like. Pagka-chismisan, buhay na buhay, no? 45. O, next. O, para naman sa first story, moment AB. Ano? Hindi, nasa second 4 ba doon? 3 pa lang tayo. Nandito pa lang tayo sa second story. Okay na, tama. Good question. Kasi hindi naka-drawing eh. Sino ba yun? Si Miss Galope. Hindi, yun nasa labas. May tao. Moment BE is equal to moment OP tsaka moment PO. So, ano yung moment nila doon? 21. Oh, ito na yung 4J reel. Which is equal to 42. And then next, moment GH, HJ is equal to KL moment LK. So, 42 times 4 over 2. Ano kaya may sinasolve nun? 84. Curious ba kayo? Galing mag-mental nito. Sa mental. Ganon. Galing na ang mental. Papunta ng mental. Dito na. Corvina, straps right now. Meron pa dismiss. Update ko si Gerard. Dito lang ako. Anong pa-dismiss? Madali ka? Nag-update tayo. Paparinig ka ha? Pwede ka ha? Joint to ha. Imagine niyo joint yan. So, paano yung direction ng moment natin? So, again, dito ay magpo-produce ng clockwise. So, kailangan ng ka-counter. So, sulat lang natin yung counter. Actually, hindi man nababago yung direction. Purple. So, yung moment din dito is counter. Lagay nyo na lahat, no? Ano subject ba yan? So, mapapansin nyo naman magkakamukha yung direction, no? Okay. Substitute nyo lang yung mga value na na-solve nyo. 11.25. Tapos sa kabila, 11.25 din. This is 22.5, 22.5. Sumunod, 22.5 and 45. Okay. Next, ano yung isa? 42 and 84. Minsan kapag nakarating ka na dito, medyo 50% na yan ng score. Kunwari over 50, 25 na yan Okay, this is 42, 84, 84. Okay. So, kapag na-solve nyo na yan, okay, punta na tayo sa girder moment. So, ito ay nag-produce ng clockwise. Joke lang. Counter. So, kailangan mo ng clockwise.
So, clockwise. So, magkano to? 11.25. Meron tayo ditong counter na 22.5 tsaka clockwise na 11.25. So, kailangan ko ng clockwise. 11 point. Next. Parang puro 11.25 naman. Sumasakit na yung kamay. Next. Clockwise, counterclockwise, clockwise. So, ano yung lamang? Counter, no? So, kailangan natin ng clockwise. Bobo. Oh, sorry. Kalma, no? Akin yun, akin. Magkano to? 11% medyo. Ito. Medyo magulo na siya. This is clockwise. Counter. 45 plus 22.5. Tama. 11.25. Magkano yun? Ewan ko lang. 56.25, tama ba? Anong direction? Clockwise, no? 56.25. Tama ba? 11.25. Bumalik sa kanan. Symmetrical ba? Ano ba siya? Tapos, sa baba pa. Tama. Parang may mali. Feeling ko tama na. Hindi. Yung moment nito oh. Hindi tama na. Hindi. Counter to Clockwise to Counter. Basta sobra lang siya. Hindi, isipin natin kung saan tayo nagkamali. Hindi, clockwise. Clockwise. Tama naman. May mali ba akong direction? So, pa-contra 11.25. Feeling ko sa 16.25. Hindi, dapat mag-0 to. Dati ito 11.25 din. Minus 11.25. 26.25. Teka nga, ano yung direction mo? Nandito ata ako. Ayan na sinasabi ko. Clockwise naman lahat. Anong minali ko dito? Ito, dapat ano to? 42. Pakikalkyo nga, mali uli. Hindi, tignan nyo Di ba clockwise to? Clockwise. So, 22.5 plus 11.25. 33 point. Ayun, nakakita butas. Galing. 45 plus 22.5. Magkano? 45 plus 92.5. Minus 33.75. At magkakamukha kasi yan And then 33.75. So 45 plus 22.5 minus 33.75. Dapat kasi magkakamukha sila. Next. Ito. Meron tayong counter. Bakit? Mali. Hindi, tama na. 64.5. And then 84 plus 45. 64.5 din pala. Wala na silang pinagkain. Yay! 20 minutes. Madali. Ay, pwede pa kayo sa amin, 20 minutes pa. Di pa nga tapos to Dami mong sinasabi. Pwede daw po kasi Prof pala ako dito. Recorded sikat ako. na ulit siya sa Enyo Circle. Oo kasi, ako parang sikat sa rin Record. Nandito naman yung dalawa. Sinasabi ko sa'yo, Maria. Leader mo. Gagawin ko si Marian. Hindi, yun ba? Grabe ka. Parang may baka naman gusto pala tingin na. Ano yun, 42 ano nasa taas ng 40. Ito na ibig sabihin yung moment at A, moment at H, moment at L, and the moment at P. Okay, ano na lang kulang nyo? Yung vertical reaction na lang sa pin, di ba? Woo!
Jesus Christ. The shortcut to Portal Men's. Wala shortcut dito. Meron to eh. Ha? Gabon lang klase. Daming walang klase. Kesa mag-makeup class, di ba? Kesa kunin ko yung oras nyo, no? Dapat 8 hours lang. Okay lang naman, sir, pagka ikaw. Okay lang naman, sir. Kahit na yung buong Sabado namin, bigay namin, sir. At wala akong bahala ko. Hindi ko kayo gusto kasama ng Sabado. Kasi sir, ano na, libreng turo yun eh. Hindi ko kayo... Mahilig sa atin sa Sabado. Oo, hindi na para. Tsari. Okay, para sa girder shear, syempre gagamitin natin yung girder moment. So, yung shear at BE is equal to the two moment. Ano yung moment natin doon? 11.25. Ano yung length ng girder? 3. Oh, mali. Ay, girder pala. Girder. 5, 8, 8, 10, 12. Unahin natin pag ganito ha, lagi dito, papunta dito. Puro una yung 8, 10, 12. No? Basta tatandaan yung 8, 10, 12 para di kayo malito. So this is 8. DE, ito yon. Ito yung DE, sunod natin EA, and then IM. So the shear of EI, then the shear at IM, since magkakamukha naman siya na 11.25, ang mababago dito ay yung 10. Magkano yung yung DE? Kahit 3 decimal na lang, magkano? 2.813. And then? 2.25. And then? 1.875. Okay. Baldo ha. Shear CF. And then shear FJ. And then shear JN. Uy, lumipad ang aming team. 33.75, no? Over 8. Ten to. 8.438 sa una. 8.438. Tapos 6.75. 6.75. Madali ah. 5 point. 5. Kinakal ko kasi 625? X yung value ng X. May value siya? Pwede nyo naman i-calc yun eh. Nagkaroon siya ng value dati pero ngayon wala na. Hindi yung ano. Landi eh. Sa problem mo daw. Kaya ko. Sabi ko hanggang 5:30 lang ako. 4:30 rather. Sa 64.5 naman. O ito na, calc. 8. O yung una, 16.15. 16.125. Sorry, 16 point. 12.9. Tsaka... Perfect! Meron pa! Meron pa ba? Kaya yung 15 minutes. Saglit na to, tapos na. 5 minutes na lang to. Grabe, isang oras kaya may upload yan. Sa midterms naman to. Okay, so girder axial. So kung ito ay magpo-produce ng clockwise, so kailangan natin ng ka-counter.
Well, magkakamukha na may direction yan. Action, reaction. Okay. Ay, hindi ko na iba yung kulay nito. Grabe, 30 minutes. I-fast forward nyo na lang. Madali na yan. Okay, lalagay natin yung value. Actually, wala naman talagang pag-iisipan dito eh. Yung direction, magkakamukha naman. Pagka hindi ka na talaga sanay mag-plus, tsaka minus, GG. Magkano to? 8.438. Then, 6.75. 5.65. Ay, nagmamadali kayo ha? 625. Wag mo ako lituhin. Sasampalin kita. 16.12. 12 point. 9, tsaka 10 point something. 75, 10.7. Ala, hindi na save. Next, last. Yay! Paano na to? May upward ka dito, so downward. Action, reaction. So this is 2 point. So meron kang upward na 2.25, downward. So mas malaki yung downward, so upward. Tama? How much? Magkano yun? Kano yung Charles? 2.813 minus 2.25. 63. 0 point. 563. May downward ka dito, tapos may upward, lamang yung downward. So, kailangan ng upward. 0.375. 0 point. 375. So, upward. So, ito ay... Magkano to? Okay, lipat tayo sa ibang level. So, meron tayo ditong upward. So, kailangan ng downward. Magkano to? 11 point. 11.251. Then ito, 4. Downward, upward. So, mas malaki yung downward kaysa sa upward. So, kailangan natin ng upward. Nasusundan yung pag summation of forces vertical, no? Minus 2.251. Wow, bilis. Wing-wi ah. Next. Eh, kasi si May na-update siya, di ba? Downward. Sabi niya patapos na, hindi na natapos yung problem. Ano yung patapos eh? Okay, next. Magkano to? 1.5. Upward. Upward na. 1.5. Then next. 5.625. 5 points. Hindi oh. Ay, meron pa pala. May isa sa taas, no? Downward. 7 point. 7.5. Okay. Okay, last. Yung dala segment. Downward. Magkano to? 27 point. 376. Minamanual na ni Sir Mike, no? 18 minus 12, 6 point something. 5.476. Mali. Round off. 5.476. Okay. 12.5 minus 1.5, nasa 11.4 minus 3 point something. Magkano? 3.65. Ah, 18.25. Tapos, teka lang, kalma. Vertical reaction. edi kung ano yung nandun sa taas. Hindi ah. 5.47. Mataas. Mataas 3.6.
mataas. 18.25. Maraming salamat po sa mga sponsor. Paki-check. Ang summation ng forces vertical is equal to 0 ba? Wala, ba't yung nag-zero? What if hindi? Okay, 27 na to. 5 plus 3, 8 plus 18, 26. Oh, plus 1. 27. Sabi ko yung sir. Dapat. Ay, gabi. Pero, hindi yan yung pan-check natin. No? Ang pinakatama is mag-moment ka sa isang point. Sir, ano yun? Kahit saan. Paikutin mo lahat, no? Hindi. Lalagay nyo na yung mga reaction. Downward 27.376. Sir naman, tsaka mo na i-check. 27.376. Downward, upward na. Sarap kaya yung sinasagot yung oras kasi na... Nire-reverse psychology ko naman. Kahit ako, ayoko eh. Didinig sa recording niya. Walang makakarinig, walang nanonood. Kayo lang. 3.65. O, tapos yung mga reaction horizontal. Di, kasi di ba kasama yan? Ano yung nasa ilalim natin? That is 42, 21, 42, 42, 21. And then yung moment is 42, 84, 84, 42. Okay, ang gagawin nyo is magmo-moment kayo dito sa point na to, sa A. Paki-input sa calcio, sabay-sabay. Tingnan natin kung magsi-zero. Ito ko mentally. 36. Nag-zero. Bili, makinig. Ay, nag-zero nga. Okay, tama na. Dami sinabi. Last na. 6 minutes na lang. Re-reklamo pa. Hindi ko na rin kaya. Tulog na natin naman. Sabay-sabay sa calcio. Shh. Sabay-sabay. 36 times 4. Teka lang. Pwede, ano yun? 45 times 7. Yun yun. 45 times... Hindi yung 8. 10. Okay. Tama. Opo, sir. Minus 5.476 Ayun, nag-zero na nga. times 8. Minus 3.65. 5.847 minus 3.5 Ano? Times 18. Minus 18 times 30. Anong lumabas? Zero! Hindi pa. Minus 42, minus 84, minus 84, minus 42. Zero na kanina, ma-minus up pa. Hindi ba zero yun? Sir, zero na kanina. Oo, very minimal na. 0.000. Almost zero na yon. Tama